ni Teacher Yang Ho ang pagbubunyi nila at sinabi niya na umaasa siya sa kakayahan ni Jin Sung, at naglakad na siya at sinabi niya na dudurugin ni Jin Sung ang mga ilong ng mga nakakainis na mga bastardo na yon. Sa kabilang eksena naman ay nag-uusap ang principal at ang kalbo. Inilapag ng kalbo ang dokumento at sinabi niya na narinig niyang inaprubahan na ang mga content ng kanilang brigade commander bago pa man ang lahat. At dahil inutusan siyang epastamp ang dokumento pagkatapos makonpirma ng principal. Tumawa naman ang principal at sinang-ayunan ang sinabi ng kalbo. Habang pinipirmahan ng principal ang dokumento ay sa isip-isip niya na ang Heian High at 998th Special Education Brigade ay magkakaroon ng mock counter-infiltration training. Naisip rin niya na parang lugi sila sa magaganap na paglalaban sa pagitan ng kani-kanilang mga estudyante. Napag-isipan niyang tumanggi subalit hindi pwede. Kaya naman wala nang magawa ang principal at pinirmahan niya ang dokumento. Pagtapos nun ay agad naman nagpasalamat ang kalbo at nagpaalam na bumalik na sa kanyang unit. Nagpasalamat naman ang principal sa kalbo dahil sa kanyang kasipagan sa trabaho. Agad namang umalis ang kalbo at sinarado ang pinto habang naiwang mag-isa ang principal sa kanyang silid. At maya-maya pa ay bigla siyang nagalit dahil sa kahihiyan na kanyang inabot, pinangako niya sa kanyang sarili na ibabalik niya ang kahihiyan sa kanila. Lumipat ang eksena sa editor-in-chief na pinapanood niya ang kuhang video nila kay Jin Sung. Napaisip siya na naka-jackpot sila sa kanilang nakuhang video sa kay Jin Sung o tinatawag niyang F-killer. Subalit agad naman niyang tiningnan ng isang papel at agad niya naman itong kinuha. Habang tinititigan niya ito ay inisip niya na bakit nila ginagawa ito, at bakit nila hindi pinapayagang mapalabas ito sa TV o kaya sa internet. Napatanong naman siya sa kanyang sarili na kung bakit ang gobyerno mismo ang may pakana na pigilan ang pag-ere ng video na kuha nila. Tumingin naman siya sa bintana at sa isip-isip niya na matagal nang nawala ang mga artikulo gamit lamang ang text na pwedeng manghikayat sa mga tao. Hindi mawala sa kanyang isipan ang tungkol sa F-killer. Tinanong niya sa kanyang sarili na sino ang maniniwala sa isang estudyante na nagtataglay ng F na ranggo ng EDEA ay nagawang mapatamba ang humigit kumulang na 200 na estudyante at nagawang manguna sa kanilang guerrilla training. Kaya naman naisip niya na kung hindi niya mismo nakita ng sarili niyang mga mata sa personal ang paglalaban ay sigurado siyang hindi rin siya maniniwala. Maraming katanungan ng editor-in-chief sa kanyang isipan na kung bakit tinatago nila ang estudyanteng magagaling ang talento. Kaya naman naisip niya na ang eskwelahan na nakakakuha ng suporta na mula sa gobyerno ay pinuprotektahan nila ang mga estudyanteng merong talento. Subalit parang may mali sa kanyang mga iniisip na pinuprotektahan ng gobyerno ang estudyanteng merong talento. Kaya naman naisip niya na kung pinuprotektahan nga nila ang estudyanteng merong talento ay hindi na sana nila in-interview si Kim Seon na tinaguri ang bayani sa kaso ng peste. Bigla siyang may naisip sa kaso ng peste. Dali-dali naman siyang pumunta sa kanyang computer at agad niyang tiningnan ang mga listahan ng sangkot sa peste incident sa bangko. Kaya naman may nakita siya at bigla siyang nabuhayan ng dugo dahil ayon sa kanyang naging prediction ay totoo nga. Maya-maya pa ay bigla siyang tinawag at pinapasok niya naman ito. Sinabi ng lalaki sa kanya na balita ito mula sa loob na ang Heian High at 99th Brigade. Hindi pa man tapos sa pagsasalita ang lalaki ay agad niya namang sinabi na magandang oportunidad ito para sa kanila. At lumipat ang eksena sa eskwelahan ng Heian High. Natapos na ang kanilang pagsusulit sa pag-ehersisyo at binati naman ni Jin Sung ang kanyang mga kasamahan dahil magaling ang kanilang ipinakita ngayong araw. Tumugon naman ang isang estudyante na binabati niya rin si Jin Sung at sinabi niya na ito ang kauna-unahang naging tapat siya sa kanyang buong buhay. Sambit pa ng isa na dahil corporals na silang lahat ay wala nang gumagalaw sa kanila. Kaya naman nagpasalamat siya kay Jin Sung dahil kung hindi dahil sa kanya ay hindi sila magiging corporal at mananatiling kinakaya-kaya sila ng iba. Tumawa naman si Jin Sung at sinabi niya na siya lang ang nag-iisang private sa kanilang lahat. Sinabi naman ni Jin Sung sa kanila na ang ginawang pagsasanay ni Sung Ho sa kanila ay warm-up pa lang niya yon. Sinabi naman ng isa na malayo pa sila para pantayan si An Sung Ho. Tinanong naman ng nasa gitna si Jin Sung na kung nagsasanay pa ba siya kada tapos nilang umuwi. Hindi pa man nakakasagot si Jin Sung ay agad naman siyang nagsalita na hindi niya nakikita ngayon ang ginang. Nagtaka naman si Jin Sung kung ano ang sinasabi ng kanyang kasama. Ipinaliwanag naman niya na sinabi ni Seon sa kanila na kung si Jin Sung ang kanilang boss ay tawagin nilang ginang ni Jin Sung si Seon.
Kaya naman sinabi ng kanyang kasama na sinabihan sila ni Seon na ganun ang itawag nila sa kanya. Nahiya naman si Jin Sung dahil sa kanyang narinig. Sinabi naman ng kanyang mga kasamahan na hindi dapat mahiya si Jin Sung sa kanila. Ekwenento naman ni Jin Sung sa kanila na hinihintay siya ni Seon matapos sa pag-iensayo, subalit humirit pa ng isang set si Jin Sung kaya naman maagang umuwi si Seon. Tinukso naman nila si Jin Sung at sinabi ng nakahawak sa kanyang balikat na hindi dapat ganyan ang trate niya sa kanyang asawa na naghihintay sa kanya. Dagdag pa niya na merong magandang asawa si Jin Sung. Tinanong naman ng isa kung nagdi-date ba sila ng kanyang asawa kung katapusan ng linggo. Dagdag pa niya na malakas at maganda ang asawa ni Jin Sung. Kaya naman naiinggit siya sa ating bida. Habang si Jin Sung naman ay hindi alam kung saan lilingon dahil sabay-sabay silang nagsalita sa kanya. Kaya naman napahawak siya sa kanyang ulo dahil nahihiya na siya. Maya-maya pa ay may dumating na tao at ito ay si Lee Jin at kinonfirma niya na kung siya ba si Park Jin Sung. Habang si Jin Sung naman ay nagulat siya dahil hindi man lang niya naramdaman ang presensya ni Lee Jin. Pati ang mga kasamahan ni Jin Sung ay nagulat rin sa kanilang nakitang tao sa kanilang harapan. Nakita naman ni Lee Jin ang reaksyon ng mga estudyante at napatawa dahil nakita niyang gulat na gulat ang estudyante sa paglapit niya sa kanila. Kaya naman humingi siya ng paumanhin. Matikas naman na tumugon si Jin Sung sa kanya na ayos lang at tinawag niya itong Chief Combat Aide Lee Jin. Nagpapasalamat naman si Lee Jin dahil nakikilala siya ni Jin Sung. Tugon naman ni Jin Sung sa kanya na ang mga hindi lang nakakakilala sa kanya ay mga spy at agad niyang binawi ang kanyang sinabi na si Lee Jin ang nag-iisang tao na dapat mas kilala ng spy. At tinanong niya si Lee Jin kung tama ba ang kanyang sinabi. Tinanong naman ni Lee Jin na kung ang mga estudyanteng sa likod ni Jin Sung ay ang kanyang mga kaibigan. Tumugon naman ang kasamahan ni Jin Sung na oo at siya ang kanilang boss. Pagkarinig ni Jin Sung ng kanilang sinabi ay bigla naman siyang nahiya dahil pinalitan na nila ang pangalan ni Jin Sung ng boss. Humanga naman si Lee Jin sa mga kasamahan ni Jin Sung dahil masisigla sila. Sagot naman nila na naging masigla sila dahil sa kanilang boss, at nagpasalamat sila kay Jin Sung. Hiyang-hiya naman si Jin Sung sa kanilang mga pinagsasabi dahil hindi siya sanay na tinatawag siyang boss. Humingi naman ng pahintulot si Lee Jin sa kasamahan ni Jin Sung na kakausapin lang niya ang kanilang boss. Sumang-ayon naman sila na kausapin ni Lee Jin ang kanilang boss. Nagpasalamat naman si Lee Jin sa mga kasamahan ni Jin Sung. Muntik pang makalimutan sabihin ni Lee Jin ang tungkol sa nakita nila ngayon subalit hindi pa man siya tapos sa pagsasalita ay sinabi ng mga estudyante na hindi nila ipagsasabi kahit kanino. Humanga naman si Lee Jin sa kanila dahil mabilis silang mag-isip. Agad naman silang nagsitakbuhan, habang pinagmamasdan silang tumakbo ni Lee Jin ay sinabi niya na dahil masisigla ang mga estudyanteng yun ay malayo ang kanilang mararating. Nagmungkahi naman si Lee Jin kay Jin Sung na lumipat sila sa ibang lokasyon dahil ang kanilang kasalukuyang lokasyon ay madaling makita. Paglipat nila ng lokasyon ay agad namang humingi ng tawad si Lee Jin sa kanya dahil sa pag-aabala niya kay Jin Sung. Kaya naman tinanong siya ni Jin Sung na kung ano ang kanyang pakay sa isang estudyante na tulad niya. Tugon naman ni Lee Jin sa kanya na kaya niya pinuntahan si Jin Sung dahil nakita niya ang video ng laban ni Jin Sung sa kanilang trench war. Natuwa naman si Jin Sung at nagpasalamat dahil nag-enjoy si Lee Jin sa panunood ng kanyang naging laban. Subalit nagtataka ang ating bida kung ano ang dahilan ng pagbisita ni Lee Jin sa isang kakapromote lang na D+ rank na estudyante. Hindi na nagpaligoy-ligoy pa si Lee Jin at agad niyang tinanong si Jin Sung na kung meron bang ranggo sa pagitan ng kaluluwa. Laking gulat naman ni Jin Sung dahil hindi niya akalain na tinatanong siya ni Lee Jin ng ganyang katanungan. Hindi naman tumugon si Jin Sung sa kanyang katanungan. At sinabi ni Lee Jin na ang katanungan na iyon ay biglaan lamang. Kaya naman sinabi niya kay Jin Sung na siya ang pumili sa Heian High para maging isang military school. Hindi naman makapaniwala si Jin Sung dahil siya pala ang pumili ng eskwelahan nila na para maging isang military school. Sabi pa ni Lee Jin na malupit man ito subalit umaasa siya na mas mapalakas pa ang katulad ni Jin Sung kahit na mahirap ang lugar na ito. Umaasa rin siya kay Sergeant An Sung-ho subalit hindi na ayon ang kanyang inaasahan. Agad namang nagsalita si Jin Sung tungkol kay An Sung-ho na maganda ang impluwensya ni An Sung-ho sa kanila. Dagdag niya pa na kung wala si An Sung-ho ay wala rin sila at kanyang mga kasamahan ngayon. Tumawa naman si Lee Jin at sinabi niya na nagkamali lang siya ng pagkakasabi.
Kaya sinabi niya kay Jin Sung na umaasa siya na masisipagan pa ng mga estudyante ng Heian High at gawin nilang inspirasyon si An Sung-ho. Hinawakan niya naman ang balikat ni Jin Sung at sinabi niya na ang sumusunod kay An Sung-ho ay sa wakas lumabas na. Masaya naman si Lee Jin dahil nakita niya na ng personal sa wakas si Jin Sung at nakumpirma niya na sa kanyang walang muwang na pag-iisip. Tugon naman ni Jin Sung sa kanya na nahihiya siya. Habang hinahawakan ni Lee Jin si Jin Sung ay sa isip-isip niya na kung ito na ba ang tinutukoy ni Kim Il-jung na secret weapon na hindi niya alam. Nagulat rin siya sa video na kanyang nakita sa guerrilla training ng Heian High subalit hindi niya matatalo si Kim Il-jung ng ganun lang. Tinitigan niya si Jin Sung ng mata sa mata at iniisip niya na malaki ang tsansa ng paglakas niya sa hinaharap dahil sa ipinapakita niyang kagustuhang lumakas. Yan ang gustong imahe ni Lee Jin na katulad ni Jin Sung subalit sa ngayon ay hindi pa niya nararamdaman ang enerhiyang mas mataas sa kanya ngayon. Tinawag naman ni Jin Sung si Lee Jin dahil kanina pa niyang pinagmamasdan si Jin Sung. Humingi naman ng tawad si Lee Jin dahil hindi siya nakapagsalita. Kaya naman napagtanto ni Lee Jin kung dahilan lang yun ni Il-jung na para lituhin siya. O kaya naman ay may iba siyang pinaplano. Walang paraan sa ngayon si Lee Jin upang alamin yan ngayon. Kaya naman bigla niyang sinabi kay Jin Sung na tapos na siya makipag-usap sa kanya. At nagpasalamat naman siya sa oras na binigay ng ating bida sa kanya. Tugon naman ni Jin Sung na ayos lang at walang problema sa kanya. Nagpaalam naman si Lee Jin sa kanya na kung maaari na siyang umalis. Agad naman siyang umalis at hindi pa man siya nakakalayo ay may bigla siyang sinabi kay Jin Sung na maganda sana kung manalo si Jin Sung. Nagtaka naman ang ating bida sa sinabi ni Lee Jin at tinanong niya na manalo laban kanino. Tumawa naman si Lee Jin at habang papaalis siya ay sinabi niya na malalaman niya rin pagdating ng panahon. At pinaalahanan niya si Jin Sung na mag-ingat sa pag-uwi. Pinagmasdan naman siya ni Jin Sung at bakas pa rin sa kanyang mukha ang pagtataka dahil hindi niya alam kung sino ang tinutukoy ni Lee Jin. Lumipat ang eksena sa gymnasium kung saan kakatapos lang magsanay ni Sung-ho. Nagtaka naman si Sung-ho dahil alas 11 pa lang ng gabi. Nagtataka siya dahil mas naging maikli ang oras ng kanyang pag-abot sa kanyang limitasyon. Masaya naman siya dahil doon. At sa isip-isip niya habang kinukuha ang kanyang damit ay nagpapasalamat siya sa kay Jin Sung at sa mga zombie horde na estudyante dahil sa kanila ay mas naapadali ang kanyang pag-abot sa kanyang limitasyon. Matagal-tagal rin niyang naranasan na maging ganito ulit ang estado ng kanyang muscle. Kaya naman humahanga siya kay Jin Sung dahil sa kanya ay hindi na siya nag-iisa sa pagsasanay niya. Kakalabas lang ni Sung-ho sa gate ng eskwelahan at habang naglalakad siya ay sa isip-isip niya na kung gusto niyang maging ehemplo siya ng kanyang mga miyembro ng club ay kaunti pa. Hindi pa man siya tapos sa pagsasalita ay may narinig siyang tinig. Agad niya namang pinuntahan kung saan nanggaling ang tinig na yon. At dito may mga grupo ng kalalakihan at hinaharas nila ang babaeng estudyante. Nanginginig na ang babae dahil sa takot at humihingi siya ng tulong. Sinabi naman ng lalaki na nag-o-overreact lang ang babae at sinabi pa niya na hindi nila siya papatayin. Sinabi ng lalaki na makipaglaro lang sila sa babae. Bigla namang dumating si Sung-ho at sinabi sa kanila na tigilan na nila ang kanilang ginagawa. Lumingon naman ang lalaki kay An Sung-ho at nabigla siya. Dagdag pa ni Sung-ho na pinapayuhan niya ang mga lalaki na lumayo na sila sa babae. At hindi pa rin nila nilulubayan ang babae at sinabi naman ulit ni An Sung-ho sa kanila na tigilan na nila ang kanilang ginagawa. Dagdag pa niya na binabalaan na niya sila. Tinanong naman ng lalaki sa kanya na dahil ba pareho sila ng eskwelahang pinapasukan kaya niya tutulungan ang babae. Dagdag pa niya na parang isang bida si Sung-ho sa mga drama hindi pa man siya tapos sa pagsasalita ay agad inactivate ni Sung-ho ang kanyang ideya at agad niyang sinugod ang lalaki. Nagulat naman ang lalaki dahil napakabilis ni Sung-ho at inaakala niyang isa iyong teleportasyon. Hinawakan ni Sung-ho ang kamay ng lalaki at napasigaw naman siya dahil sa sakit ng pagkapiga ni Sung-ho sa kanyang kamay. Tinawag naman ng babae si Sung-ho na Sergeant An Sung-ho. Sinabihan siya ni Sung-ho na siya na ang bahala sa mga ito at pumunta na siya sa kung saan maraming mga tao. Agad namang tumakbo ang babae at nagpasalamat siya kay An Sung-ho. Nakita naman yun ng isang lalaki at hahawakan niya na sana ang babae subalit agad naman siyang dinakma ni Sung-ho at pinadapa sa sahig. Tinanong naman ng may bunot na buhok na lalaki na kung sa tingin ni An Sung-ho ay magiging ligtas siya pagtapos ng ginawa niya sa kanilang mga kasamahan.
Kaya naman tumugon si Sang-ho na binalaan niya sila kanina at sabay tapon sa mga lalaking kanyang hawak sa kanila at napatumba naman silang lahat. At pagtapos nun ay agad namang nagsalita si Sang-ho na itigil na nila ang katangahan na kanilang ginagawa dahil alam na ni Sang-ho ang plano nila na papuntahin siya dito sa alleyway na ito. At tinanong niya ang nakatago na kung tama ba siya. Napangiti naman ang lalaki dahil hindi niya inaasahan na mararamdaman ni Sang-ho ang kanyang aura. Lumabas naman ang dalawang lalaki sa kanilang pinagtataguan. Sinabi naman ni Sang-ho na matagal-tagal rin silang hindi nagkita ni Kang Jin-no. Lumabas ang mataas na lalaki kasama niya ang mahiyaing mataba na lalaki. Agad naman siyang tinanong ng paasar ni Kang Jin-no na kung mas lumakas ba ng kunting-kunti si Sang-ho. Tinanong naman siya ni Sang-ho na kung bakit pa ba niya yun ginawa para lang makagawa ng gulo. Nagmamaang-maangan pa ang lalaki at sinabi niya na naglalakad lang sila ng kanyang kasama at kinakausap ang magandang babaeng estudyante. Kaya naman direts ang sinabi ni Sang-ho sa kanya na sila ay parte ng 998. Nagtaka naman si Jin-no at napabilib siya at tinanong niya si Sang-ho kung paano niya nalaman. Pinaliwanag naman ni Sang-ho sa kanila na kaya niya nalaman unang-una sa babaeng second year na nagsusuot ng kanilang school uniform subalit tinawag siya ng babae na Sergeant An Sang-ho. Nagtaka naman na tinanong ni Jin-no si Sang-ho na kung anong meron sa sergeant, at dahil isa namang siyang sergeant. Tugon naman ni Sang-ho sa kanya na hindi naman katagalan nagkaroon ng military system ang kanilang eskwelahan. Ang mga estudyante sa kanila ay hindi pa alam ang tawag sa mga military ranks katulad ng sergeant, lalong-lalo na ang mga second year dahil ang kanilang karaniwang tawag sa mga third year ay senior. At naisip ni Sang-ho na sa ganoon na sitwasyon ng babae ay kung ano ang kanilang nakasanayan ay yun ang lalabas sa kanilang bibig. Sinabi naman ng lalaki na walang kwenta ang pag-acting ng babae kaya nalaman ni Sang-ho. At inasar pa niya si Sang-ho. Sinabi naman ni Sang-ho sa kanya na siya rin dahil tinawag niyang comrade ang kanyang kasama imbis na kaibigan. Ang ibig sabihin lang nito ay nasanay sila sa military expressions. Tinanong naman siya ni Jin-no kung nagkamali ba siya. Dagdag pa niya na dahil nasanay na siya sa ganoong pagtawag. Tugon naman ni Sang-ho sa kanya na narinig niyang merong gaganapin na event sa pagitan ng Heian High at 998. Dagdag pa ni Sang-ho na kung meron mang estudyante sa paligid na nagsasalita ng pang-military ay wala nang iba kundi ang mga miyembro na ng 998. Inasar naman siya ni Jin-no at sinabi niya na kahit na isang stepping stone lang si Sang-ho ay magaling siya pagdating sa panghuhula. Dagdag pa niya na matalas ang paningin niya para sa isang bastardong gumagapang noong middle school sila. Nagpakita naman ng aura si Jin-no at tinanong niya si An Sang-ho na dahil iniinis siya ay gusto ba ni Sang-ho durugin siya ulit kagaya nung nasa middle school pa lamang siya. Bigla namang nagsalita ang mataba na lalaki at tinanong niya si Jin-no kung siya ba si An Sang-ho. Nairita naman si Jin-no sa kanya at tinanong niya ang mataba kung hindi ba niya nakikita. Nagpakilala naman si An Sang-ho sa kanila at tinanong niya ang matabang lalaki kung sino siya. Napahanga naman ang matabang lalaki at nauutal-utal pa magsalita. Magpapakilala na siya sana kaso bigla siyang sinabihan ng masakit na salita ni Jin-no. Kaya naman sinabi ng mataba na masakit magsalita si Jin-no sa kanya. At agad naman siyang nagpakilala na siya si Yuk Donggo. At ikinagagalak niyang makilala si An Sang-ho. Tinanong naman siya ni Sang-ho kung anong meron. Tugon naman ni Yuk Donggo sa kanya na wala naman masyado. Dagdag pa niya na gusto niyang makalaban si An Sang-ho. Bigla namang nagsalita si Jin-no na hindi naman kailangan siya ang dumurog kay An Sang-ho. At sinabihan niya si Yuk Donggo na siya na ang bahala sa kanya. Sinang-ayunan naman ni Donggo ang sinabi ni Jin-no sa kanya at sinabi niya na kahit kailan ay hindi siya matatalo ni Sang-ho. Kumunat naman ang noo ni Sang-ho dahil sa sinabi ng mataba na si Donggo at sinabi niya na minamaliit nila siya. Bigla namang nagsalita si Jin-no na hindi niya kayang talunin ang bastardo na mataba na ito at tinawag niyang stepping stone si An Sang-ho. Tumawa naman ang bastardong mataba at sinabi niya na hindi lang siya ang nag-iisang nakakakuha ng timbang. Agad namang naghanda si Sang-ho ng kanyang ideya na I'll make sure to catch you. At habang naghahanda si Sang-ho ay kita naman sa itsura ang takot ng matabang si Donggo. At nang inactivate na ni Sang-ho ang kanyang ideya ay bigla niyang hinawakan sa leeg si Donggo kahit na wala naman siyang leeg at ihahagis na siya ni Sang-ho. Habang bumebuelo si Sang-ho para ihagis si Donggo ay agad naman tumawa si Donggo at namamangha siya sa taglay na lakas ni Sang-ho at sinabi niya na gaya nga ng kanyang sinabi kanina na hindi lang siya ang nakakakuha ng timbang. Natigilan naman si Sang-ho sa kanyang narinig.
Kinaumagahan ay pumasok na ang mga estudyante sa kani-kanilang silid-aralan. Pagkapasok ni Jin Sung sa room nila ay naramdaman niyang may kakaiba. At nang papaupo na siya ay agad naman niyang tinanong si Seon kung ano ang nangyayari sa kanila dahil napansin niyang iba ang mood ng silid nila. Nagtaka naman si Seon dahil hindi pa nabalitaan ni Jin Sung ang nangyari. Sinabi ni Seon na akala niya na alam na ni Jin Sung ang nangyari dahil ibinalita at nagkakagulo ang media kaninang umaga. Tinanong naman siya ni Jin Sung kung peste na naman ba ang dahilan. Kinalabit ni Seon ang babae sa kanyang harapan at inutusan niyang ipakita kay Jin Sung ang kanyang pinapanood kaninang balita. Nagtaka naman ang babae dahil nasa iisang club lang sila ni An Sung-ho at hindi alam ito ni Jin Sung. Nagalit naman si Seon at agad niya itong sinabihan na ipakita na lang niya agad. Tinanong naman niya si Seon kung anong meron kay An Sung-ho. Tugon naman ni Seon na siya na mismo ang tumuklas nito sa pamamagitan ng pagnood sa video. Tiningnan na ni Jin Sung ang video at dito nakita niya na merong kinakalaban si Sung-ho at napatanong naman si Jin Sung kung bakit siya nandyan sa alleyway. Maya-maya pa ay inatake ni Sung-ho ang matabang si Donggo at ginamitan niya ito ng kanyang ideya na I'll make sure to catch you. Nagkaroon naman ng biyak ang paligid nila at parang hirap na hirap si Sung-ho sa pagbuhat sa matabang si Donggo. Hindi naman makapaniwala si Jin Sung sa kanyang nakita dahil kauna-unahan niyang nakita si Sung-ho na nahirapan sa laban. At maya-maya pa ay dinagana ng mataba si Sung-ho at dahil sa lakas ng impact hindi na nakatayo si Sung-ho at duguan ito. Laking gulat naman ni Jin Sung na natalo si Sung-ho at napatanong siya kung sino ang mga bastardong mga ito. Sinabi naman ni Seon sa kanya na ang mga estudyanteng nakaharap ni Sung-ho ay ang mga 998th Special Education Brigade. Nagtaka naman si Jin Sung kung ano ang 998, kaya naman sinabi ni Seon sa kanya na magkakaroon sila ng friendly mock counter-infiltration training 15 araw simula ngayon. Makalipas ang ilang oras ay pinatawag ni Juya ang 9 na estudyanteng malalakas sa kani-kanilang mga klase. At sinabi naman ni Juya sa kanila na silang mga third year ay kasalukuyang gumagawa ng kanilang panibagong stratehiya at umaasa siyang makapagbigay ng kanilang kaalaman ang mga estudyante para sa darating nilang paglalaban laban sa 998. Tinanong naman ni Jin Sung ang kanyang senior na si Juya na kung ano ang sinabi ni An Sung-ho sa kanila. Tugon naman ni Juya sa kanya na sumasailalim sa probation ang kanilang squad leader kaya naman kahit sila ay hindi pinapayagang lumapit sa opisina ng nurse. Dagdag pa niya na kahit na hindi yun ang rason ay hindi pa rin sila pinahihintulutan na lumapit sa kanya sa kadahilan ng pag-iingat nila sa kanyang seguridad. Nadismaya naman si Jin Sung dahil doon. Sumakit naman ang ulo ng isang estudyante dahil hindi niya akalain na matatalo si An Sung-ho ng ganun-ganun lang. Nagalit naman ang isa at tinanong niya si Juya kung ano ang kanilang gagawin dahil ang mag-co-command sana sa kanila ay humantong sa hindi inaasahang sitwasyon. Tanong naman ng isa na kung meron ba silang magagawa hanggang sa gumaling ng lubusan si An Sung-ho. Tugon naman ni Juya sa kanilang mga katanungan na dahil nasa probation pa si An Sung-ho, at kahit gumaling na siya ay hindi pa rin siya pwedeng umattend sa kanilang pagpupulong. Kaya nagtawag si Juya ng emergency na pagpupulong upang mapag-usapan nila ang kanilang magiging stratehiya kahit wala si An Sung-ho. Nagmayabang naman ang lalaki at sinabi niya na gaya nga ng kanyang inaasahan ay siya lang ang natatanging karapat dapat na maging bago nilang leader. Tinanong naman siya ni Juya na kung kaya ba niyang akuin ang pasanin ng buo nilang eskwelahan. Laking gulat naman ng lalaki dahil sa tanong yun ni Juya at hindi na siya tumugon pa. Agad namang nagsalita si Giyong at tinanong niya ang mga third year na kung mag-aaway na lang ba sila sa kanilang pagpupulong ngayon. Sambit naman ng isa na pinapante nila ang mga second year dahil isa itong sitwasyon na kinakailangan matugunan agad at dagdag pa niya na ang mga second year ay dapat na makinig lamang sa mga senior nila kung ano ang iuutos nila sa kanila. Tumugon naman si Seon sa sinabi ng lalaki at tinanong niya kung malakas ba ang mga senior nila para utusan silang mga second year at dagdag pa niya hindi naman siya mukhang matalino. Nagalit naman ang lalaki dahil sa sinabi ni Seon at tinanong niya kung ganun na ba kasikat ang isang White Jade Goblin para sabihan niya ang seniors niya ng ganyan. Tugon naman ni Seon sa kanya na sa tingin ni Seon ay wala namang pangalan na ipagmamalaki ang senior na nagalit. At dahil sa sinabi ni Seon sa kanya ay galit na siya na parang gusto niyang sapakin si Seon subalit biglang sumigaw si Juya na tigilan na nila ang pag-aaway at walang kwentang pakikipagtalo at dahil kung hindi ay ere-report niya ito sa kinauukulan ng kanilang eskwelahan.
Napaupo naman ang lalaking galit na parang paputok ang ugat sa kanyang noo at sinabi naman niya na mayayabang na mga bastardo. Sinabihan rin ni Julia ang mga second year na tigilan rin nila ang pag-asar sa mga senior nila. Sinang-ayunan naman nila ang sinabi ni Julia sa kanila. Kaya naman nagdesisyon na si Julia na ipapakita niya ang impormasyon na nakalap ng kanilang eskwelahan. At dito ipinaliwanag ni Julia na ang bawat panig ay merong container na merong pindutan. At kapag nakarating na sila sa container ng kanilang kalaban at mapindot ang button ay sila na ang tatanghilang panalo. Simple lang ang alituntunin ng kanilang pagsasanay. Dagdag pa ni Julia na ang kabuoang bilang nila ay nasa 900 na katao lang habang ang kanilang kalaban naman na 978 ay nasa humigit kulang 3,000 na katao. Nagulat naman ang mga estudyante sa kanilang narinig at tinanong ng babae kung paano nila matatalo ang ganyang karaming kalaban. Pinakalma naman ni Julia ang mga estudyante dahil hindi pa siya tapos sa pagpapaliwanag. At nagpatuloy naman si Julia sa kanyang pagpapaliwanag, sinabi niya ang kahit pa 3 beses ang dami nila kaysa sa kanila ay lamang naman ang high pagdating sa depensa dahil sa lugar na kanilang pagdadausan ng pagsasanay nila. Dagdag pa ni Julia na merong kasabihan na para matalo ang matibay na depensa ay kinakailangan maging triple ang lakas na kinakailangan. At merong kondisyon na ibinigay sa kanila na kung makakaligtas sila sa loob ng 5 oras ay sila ang tatanghaling panalo. Kaya naman ang ibig sabihin lang noon ay may tsansa silang manalo sa pamamagitan lang ng pagdedepensa hanggang sa umabot ng 5 oras. At ang sunod naman na ibibigay na impormasyon ni Julia ay ang tungkol sa dalawang nakalaban ni An Sung-ho. Ang una ay ang dumagan sa kanilang squad leader. Ipinakilala ni Julia ang matabang lalaki na si Yuk Donggo sa mga estudyante. Isa siyang third year na estudyante, at hindi pa nila matukoy kung ano ang eksaktong ideya ng matabang estudyante na tumalo kay Sung-ho. Subalit kung pagbabasehan nila ang nakita nila sa video ang katangian ng kanyang ideya ay parang kaya niyang manipulahin ang kanyang bigat. At sinabi pa ni Julia na wala naman siyang ipinakita na nagmarka sa kanila subalit hindi pa man tapos sa pagsasalita si Julia ay biglang nagsalita ang ating bida at sinabi niya na ang matabang lalaki ay counter sa ideya ni Sung-ho. Agad naman na sumang-ayon si Julia sa sinabi ni Jin Sung at sa tingin niya na ang ideya ni Sung-ho ay para dakpin si Yuk Donggo subalit hindi niya man lang ito kayang buhatin para ibalibag sa halip siya pa ang nadaganan ni Donggo dahil sa kanyang bigat. At kapag ganyan ang ideya ni Donggo na tinutulak niya ang kanyang target pababa dahil sa kanyang bigat ay siguradong malaki ang pinsala ang matatamo ng kanyang kalaban. Habang si Jin Sung naman ay duda sa rason kung bakit natalo si Sung-ho. Ang sunod naman na taong ipakikilala sa kanila ni Julia ay si Kang Jin-no. Sapagkat wala siyang masyadong nagawa sa video ay siya ang kasalukuyang nangunguna sa 998th Brigade. At siya ang kanilang pangunahin target para matanggal ng maaga sa mock training nila. Dahil nagtataglay siya ng pinakamataas na combat value. Pagkatapos niyang mag-aral ng first and second year sa Australia ay sumailalim siya sa special transfer patungo sa 978 bago pa man siya mag-third year. At siya rin ang naging runner-up sa National IDEA Sports Festival nang nasa middle school pa lang siya. Biglang naalala naman ni Jin Sung ang sinasabi ni Sung-ho sa kanya dati na hindi niya matalo-talo nang nasa middle school pa lang siya. Bigla niya namang tinanong si Julia kung meron ba silang alam sa IDEA na taglay ni Jin-no. Tugon naman ni Julia sa kanya na hindi pa konpirmado ang detalye ng kanyang ideya subalit nakita nila sa magazine dati na ang kanyang ideya ay nagkakaroon siya ng karagdagang pisikal na lakas kapag nagagalit siya. Natigilan naman si Jin Sung sa kanyang narinig dahil ang ideya ni Jin-ho ay kapareho ng katangian ng kanyang ideya. Nagsidugtungan naman ang mga naiisip ni Jin Sung. Sa isip-isip niya na si Kang Jin-no ay paulit-ulit na tinalo si Sung-ho nang nasa middle school pa lang siya. At si Yuk Donggo na tumalo naman nakaraan lang kay An Sung-ho. At naisip ni Jin Sung na itong dalawang ito na silang nangunguna sa 978 ay pinaglalaroan lamang ang media para ipagbigay alam sa lahat na si An Sung-ho ay hindi uubra laban sa kanila. Kaya naman sobra ang galit na nararamdaman ng ating bida dahil napagdugtong niya ang gustong iparating sa kanila ng 978 at sinabi ni Julia sa kanila na base sa kanilang nakalap na impormasyon galing sa taong nagpakalat ng video. Ipinakita ni Julia na ang kuhang litrato kung saan makikita ang lokasyon ng kumukuha ng video. Pagkatapos nilang imbestigahan ito, ay napag-alaman nilang isa palang walang tao ang bahay na yun. Kaya naman sinabi ni Jin Sung na dahil walang tao ang bahay na yun ang ibig sabihin lang nito ay isa lang iyong patibong.
Sumang-ayon naman si Juya sa kanya at sinabi niya na paka na ito ng alas ng 978 at ang isang kasama niya na pang-counter sa ideya ni Sungho. Para lamang mahulog sa patibong nila si An Sungho at ito lang ang tanging conclusion nila base sa nakalap nilang impormasyon. Nagalit naman si Juya dahil kahit saan tignan ay walang bakas na naging patibong yun kaya naman ang media ay nakafocus sa kung paano natalo si An Sungho. Sinabi naman ni Jin Sung na hindi nila alam kung ano ang ginawa nilang maduming taktika o ano ang nag-udyok kay Sungho para magalit ng ganon. At tinanong niya si Juya na kung meron mang ibang rason bakit hindi magamit ni Sungho ng buong lakas ang kanyang kapangyarihan. Nairita naman ang third year na estudyante sa ating bida at kinonfirma niya na kung siya ba ang binyansagang F-killer sa mga usap-usapan. Dagdag pa niya na tigilan niya na ang kakareact na parang galit na galit siya kapag nasasali sa usapan si An Sungho. At sinabi pa niya na hindi siya nakakatulong. Humingi naman ng paumanhin si Jin Sung sa kanya at magpapaliwanag pa sana siya kaso bigla siyang tinawag ng first year na estudyante at tinawag niya itong private. Tinuturo niya si Jin Sung at sinabi niya na hindi niya namumukhaan ang ating bida kaya naman nagtataka siya kung sino siya. Nagtaka naman si Jin Sung dahil sa pinagsasabi ng first year na estudyante. Agad naman nagsalita ulit ang first year na gaya nga ng sinabi ni Sergeant na Changrak na huwag na nilang pag-usapan si Sungho dahil natalo naman na siya. At mayabang niyang sinabi na sa totoo lang na maliban sa surpresang pag-atake ni Sungho ay wala naman siyang ibubuga. Nagulat naman si Jin Sung sa kanyang narinig. Kaya naman lumabas ang kanyang aura dahil sa galit at sinabihan niya ang first year na estudyante na magdahan-dahan sa kanyang sinasabi. Tugon naman ng lalaki sa kanya na dahil sa nangyari ay pinatunayan lang ni Sungho na kung gaano siya kahina. At nagtataka siya kung bakit nila tinitingala masyado si An Sungho. Dagdag pa niya na nababalutan lang ng muscle si Sungho subalit mahina siya. Muli naman siyang sinabihan ni Jin Sung na magdahan-dahan sa kanyang sinasabi. Sagot naman ng lalaki sa kanya na isa lamang private si Jin Sung at siya ay corporal na merong B+ na ranggo ng ideya. Inalipusta pa niya si Jin Sung at tinanong niya na kung meron bang rason para makinig siya sa sinasabi ni Jin Sung. At paulit-ulit niyang tinawag si Jin Sung na private. Ang tanging tugon lang ng ating bida sa kanya ay ilugar niya ang kanyang sarili. Hindi pa rin tumitigil sa pagsasalita ang first year na estudyante at sinabi niya na ang isang private ay walang mudaw sa pagsasalita sa mas mataas sa kanya dahil isa siyang corporal. Pinigilan naman siya ng babae at sinabihan siya na tama na. Muling sinabi ni Jin Sung sa kanya na ilugar niya ang kanyang sarili at unti-unti nang lumalabas ang aura ni Jin Sung sa kanyang katawan. Kahit na pinapatigil na siya ng babae ay tuloy-tuloy pa rin siya sa pagsasalita at pangmamaliit sa ating bida. Sinabi niya na parehong mataas ang kanyang ranggo sa military at ranggo sa ideya. Kaya naman ayaw niyang magpapigil dahil alam niya sa kanyang sarili na mas malakas siya kaysa kay Jin Sung. Muling sinabi ni Jin Sung na ilugar niya ang kanyang sarili. Magsasalita pa sana ang lalaki subalit bigla siyang nakaramdam ng mabigat na enerhiya. Tinitigan lang siya ni Jin Sung at maya-maya pa ay bigla siyang sinabihan ni Jin Sung na ilugar niya ang kanyang sarili at tinawag niya na parang hiwa lang ang kanyang mata dahil sa liit ng mata niya. Nanginig naman ang first year na estudyante dahil sinabihan siya ni Jin Sung na parang hiwa lang ang kanyang mata. Hindi na siya muling nagsalita pa. Sinabihan naman siya ni Jin Sung na parang meron pang natitirang ipagmamalaki ang katulad niyang tanga dahil sa hiwa mata lang na tinawag sa kanya ay sapat na para tumahimik siya. Binaling ni Jin Sung ang kanyang atensyon kay Changrak at sinabi niya na naging sensitibo siya dahil sa nangyari kay An Sungho. Seryosong sinabi ni Jin Sung sa kanya na sana maintindihan niya. Hindi naman makatingin ng diretso si Changrak sa kanya at sumang-ayon na lang siya at sinabi niya na nangyayari talaga ang mga bagay na yan. Bahagyang nagsitahimik ang mga estudyante sa silid. Maya-maya pa ay biglang tinanong ni Jin Sung si Juya na kung meron bang inihandang formation o stratehiya si An Sungho para sa gaganapin na laban. Ipinakita naman ni Juya sa kanila ang hindi natapos na plano ni Sungho. Bigla naman nagreklamo ang isang estudyante na kung bakit ganyan ang plano ni Sungho. At tinanong niya na paano kung matalo ang nasa gilid nila. Sinabi naman ni Jin Sung sa kanya na ang nasa gilid na linya ay mas maliit kumpara sa gitna. Kinontra naman niya ang sinabi ni Jin Sung at sinabi niya na ang kanilang kalaban ay gagamitin ang pagkakataon na yun para mas tutukan nila ang gilid na bahagi. At pwede ring atakihin ng mga nasa gilid ang gitna pagkatapos nilang itulak ang gilid na linya. At tinanong niya si Jin Sung kung naiintindihan niya.
Napaisip naman ng ating bida na kaya ginagawa ni Sungho ang formation na ito dahil mas tututukan ng kalaban ang gitna. Kinonfirma naman ni Jin Sung kay Juya na kung ang 998th ang may pakana ng kanilang paglalaban. At tumugon naman si Juya na oo. At tinanong niya si Jin Sung kung bakit niya iniisip ang ganyang bagay. Sinabi naman ng ating bida na kagaya nga ng sinabi ni Juya na lamang sila sa lugar para sa depensa at ang ibinigay nilang kondisyon sa Heian-hai na para sila manalo ay kailangan nilang makaligtas sa loob ng 5 oras. Dagdag pa niya na sa unang tingin ay para itong patas para sa kanila subalit naiisip ni Jin Sung na sinusubukan ng kalaban na fokusan ng Heian-hai ang pagdepensa. At mas pinababa pa nila ang moral nila sa pamamagitan ng pag-atake sa kanilang alas na si Sungho. At ang plano ng 998th ay ipahayag nila sa lahat na dinurog nila ang Heian-hai. Kaya naman nagmungkahi ang ating bida na sa halip na sundin nila ang ginawang stratehiya ni Sungho ay dapat kailangan nilang mas palakasin ang nasa gitna at maglagay lamang sila ng sapat sa gilid. Kaya naman pagkarinig ng isang lalaki ay agad naman siyang nagreklamo at tinanong niya si Jin Sung na kung bakit sa gitna ang palakasin. At sinabihan niya ang ating bida kung nahihibang na ba siya. Dagdag pa niya na sabihin na lang nila na tama ang mga sinabi ni Jin Sung na ang mga 998th ay pupunteryahin nila ang gitna at kung totoo man ang sinabi niya, ang pwede nilang gawin kung malakas ang kanilang gilid ay pwede nilang tulungan ang gitna nila. At kahit na matulak ng kalaban ang gilid ay hindi nila basta-basta matutulak ng tuluyan gaya nga ng sinabi niya dahil meron silang sapat na tao upang pigilan ang puwersa ng 998th, at para rin itong stratehiya na gaya ng ginawa ni An Sungho subalit iniba lang ng kaunti. Sinang-ayunan naman ni Juya ang sinabi ni Shin Myung-hang. Sinabi ni Juya sa ating bida na masyadong delikado kung susugal sila sa prediction ni Jin Sung dahil mas malaki ang magiging talo nila kumpara sa kanilang makukuha pabalik. Naisip naman ni Jin Sung na may punto naman ang sinasabi ng kanyang mga senior. Subalit naisip niya rin ang pwedeng gawin ni Kang Jin No dahil pinagbasehan niya ang ugali ni Jin No sa nakita niya sa video na masayang nakakakita si Jin No ng kalaban na nadudurog. Alam yon ng ating bida dahil meron silang magkasing pareho ng ideya. At si Kang Jin No ang taong hindi marunong gumamit ng kanyang sentido common. At minungkahi ni Jin Sung na sa madaling sabi ay umaasa siyang ilalagay nila si An Sungho sa pinakalikod na bahagi ng kanilang depensa kung saan ang pinakaimportanteng bantayan, iyon ay ang button o pindutan. Laking gulat naman ni Juya dahil sa sinabi ni Jin Sung. Hindi niya naisip ang ilalagay nila sa likod si Sungho. Sumang-ayon naman si Myung-hang sa sinabi ni Jin Sung. Mayabang niya pang sinabi na kung ilalagay nila si Sungho sa unahang bahagi ng formation nila at matalo ng 2 beses ay wala nang matitirang moral sa kanila dahil sa kahihiyan. Kaya naman tinanong ni Juya si Jin Sung na kung sa tingin niya matatalo ba ulit si An Sungho sa kanila. Tugon naman ni Jin Sung na huwag nang mag-alala si Juya dahil hindi na ulit matatalo si An Sungho. Nagtataka naman si Juya na kung hindi na matatalo ulit si An Sungho sa kanila, bakit pa nila ilalagay si An Sungho sa pinakahuling formation nila? Sagot naman ni Jin Sung na dahil si Sungho ang pinakamalakas sa kanila. Naguguluhan pa rin si Juya sa ibig sabihin ni Jin Sung at sinabi niya na parang wala itong kabuluhan. Sinabi naman ni Myung-hang na kahit ano pa ang rason ay sam-asang-ayon siya na ilagay si Sungho sa pinakahuli. Sinang-ayunan naman ito ni Chang Rak. Tumugon naman si Seon na hindi siya naniniwala na si An Sungho ang pinakamalakas subalit may tiwala siya kay Jin Sung na meron itong naisip na plano. Sinabi naman ni Juya sa kanilang lahat na ang kanilang pangunahing layunin sa ngayon ay kumalap ng impormasyon. Dagdag pa niya na kinakailangan pa nilang magsagawa ng pagpupulong sa susunod upang mas paayusin pa ang kanilang stratehiya para mas maging handa sila sa paparating na laban. At sabi pa niya na kapag meron silang naiisip na idea ay umaasa siyang sabihin nila sa kanila. At dito na nga nagtapos ang kanilang pagpupulong. Lumabas na sa silid ang mga estudyante. Sabi ni Chang Rak na hindi niya gustong gamitin ang kanyang utak dahil lang sa paparating na laban. Tumugon naman si Myung-hang sa kanya na huwag siyang mag-alala dahil kung susundin lang niya ang sasabihin niya ay magiging maayos ang lahat. Humikab naman si Giyong at sinabi niya na mas maganda pang makinig sa klase nila kumpara dito. Bigla namang tinawag ng first year na estudyante si Jin Sung na private. Tumugon naman si Jin Sung sa kanya na kung ano ang kanyang kailangan at tinawag niya itong hiwa mata. Linapitan siya ni Jin Sung at sinabi niya na gaya nga ng kanyang naging prediction ay natakot ang hiwa mata sa kanyang biglaang paglabas ng aura.
At natapakan ang kanyang pride at ngayon ay hindi niya gustong manahimik lang. Kaya naman tinanong siya ni Jin-sung kung tama ba ang kanyang sinabi. Bigla namang dumaan si Juya at tinanong niya kung ano ang kanilang ginagawa. Sagot naman ni Jin-sung sa kanya na wala naman at parang kailangan lang maturuan ng simpleng leksyon ng kanyang junior. Habang papaalis na si Juya ay sinabi niya kay Jin-sung na huwag niya masyadong sobrahan at huwag siyang manakit. Sumang-ayon naman si Jin-sung sa kanya. Dahil sa sinabi ni Jin-sung ay nagalit naman ang hiwa-mata at tinanong niya na kung minamaliit ba siya ni Jin-sung at dagdag pa niya na isang private lamang ang ating bida. Mayabang niya pang sinabi na magiging isa siyang pinakamalakas sa eskwelahan nila na kayang lampasan sina Sergeant An Sung-ho at Corporal Kim Seon. Naisip naman ni Jin-sung na ang isang ito ay kailangan ng isang leksyon. At nang makalabas na sila ay agad namang sinabi ng hiwa-mata na dahil siya daw ang top ng first year at isang corporal at alam niyang malaki ang kanilang diferensya pagdating sa level ng kanilang kasanayan. Kaya naman pagbibigyan niya si Jin-sung na siya na ang mauunang umatake. Nakita naman ng ating bida ang ideya at mga katangian nito. Ang ideya ng hiwa-mata ay ang tinatawag na ice that captured the trajectory. Ang ideya rank naman nito ay B++. At ang overall combat ability naman nito ay B+, ang katangian naman ng kanyang ideya ay pinupukusan ang isang target sa abot lamang ng kanyang kayang makita at malalaman niya agad ang susunod na galaw ng kanyang kalaban. At matutukoy nito ng eksakto ang kapangyarihan ng kanyang kalaban at kung saan abot ang pag-atake ng kanyang kalaban. Subalit hindi niya matutukoy ang kinetic energy kung hindi nasakop ng kanyang kamalayan. At hindi rin niya matutukoy kung kapag lampas sa 2 segundo ang enerhiya ng kalaban. Sa madaling salita ay ang ideya niya ay nakikita niya ang galaw ng kanyang kalaban at gumagawa ito ng trajectory. Sa isip-isip naman ni Jin-sung na kaya siya ang pinapaunang umatake dahil ang ideya ng hiwa-mata ay magaling sa pag-iiwas. Napabuntong hininga naman si Jin-sung at sinabi niya na siya na ang mauunang umatake. At agad naman siyang sumugod, laking gulat naman ng hiwa-mata dahil mas mabilis pa pala si Jin-sung sa kanyang inaasahan subalit bigla siyang ngumiti dahil nakita niya na ang galaw ni Jin-sung. At dito nakita niyang aatakihin siya ni Jin-sung sa kanyang ulo. Subalit walang hirap niya namang iniwasan yon. Muli siyang nagulat dahil hindi niya akalain na mag-iiba ang galaw ni Jin-sung at naisip niya na nagpalit si Jin-sung ng direksyon ng pag-atake gamit ang puwersa na mas malakas pa kaysa sa kanyang inertia. Maya-maya pa ay may biglang naisip ang ating bida at agad niyang iniba ang kanyang paghawak sa kanyang punyal. Habang ang hiwa-mata naman ay agad niya naman naiwasan ngunit nabigla siya dahil nasugatan siya sa kanyang mukha at napa-atres siya. Hindi naman siya makapaniwala sa taglay na kapangyarihan ni Jin-sung at naisip niya na kahit walang punyal si Jin-sung at kapag natamaan siya ay masyado pa ring delikado. At nagtaka rin siya dahil ang nakikita niyang trajectory ng galaw ni Jin-sung ay magkapatong. Napatanong siya sa kanyang sarili kung hindi ba siya nakafocus ng sapat. At sa pagkakataong ito ay nagdesisyon siyang mas magpupukus na siya sa galaw ni Jin-sung ng maayos. Sinabi naman ni Jin-sung sa kanya na magaling sa pag-iiwas ang hiwa-mata at tinanong niya ito kung mas bibilisan pa ba niya. Muling sumugod si Jin-sung sa kanya at muli niya namang naiwasan subalit kita naman sa kanyang mukha na nahihirapan na siyang iwasan ang pag-atake ni Jin-sung. Hindi pa man siya nakapwesto ay sinugod na naman siya ni Jin-sung. At sa pagkakataong ito ay nagulat siya dahil 3 kinetic energy ang kanyang nakikita at napagtanto niya na 3 beses ang bilis ni Jin-sung kaysa sa kaya niyang iproseso. Sa puntong ito ay hindi na siya nakailag at sinalo na lang niya ang atake ni Jin-sung. Pagkatapos ng atake ni Jin-sung ay nagtaka siya na dapat sa ngayon ay nakaramdam na siya ng pinsala sa ataking iyon. Sinabi naman ni Jin-sung sa kanya na dahil siya ang nagsimula ng away ay huwag siyang hihingi ng pera para ibayad sa kanya. Nagtaka naman siya sa sinabi ni Jin-sung at sa pagtingin niya ng kanyang suot ay punit-punit na. Tinanong siya ni Jin-sung na kung gusto niyang maging malakas. Dagdag pa niya na ang katulad niya na nakadepende lamang sa kanilang mga ideya at nagiging tamad pagdating sa pagpapalakas o pag-iensayo ng kanilang katawan ay hinding-hindi nito matatalo si An Sung-ho o kahit siya. Habang tinititigan siya ni Jin-sung ay tinanong niya ito kung naiintindihan niya ang sinasabi ni Jin-sung. Makalipas ang ilang linggo ay sumapit na ang kanilang mock infiltration training na kung saan magkakaroon ng friendly battle sa pagitan ng estudyante ng Heian High at 998th Education Brigade. Sinabi naman ni Jin-sung sa kanyang mga kasamahan na wala na silang pagpipilian at gawin na lang nila ang kanilang makakaya.
Naalala ni Jin Sung ang mga sumunod nila na pagpupulong, hindi niya nakumbinse ang kanyang mga senior sa kanyang naisip na stratehiya. Ang stratehiya nila na napagkasunduang gamitin ay ang kay Sergeant Myung Hang na nakatuon naman sa planong pagdepensa. Mga third year ang bahala sa kaliwang bahagi at second year naman ang sa gitna. Inilagay na lang nila sina Jin Sung at mga zombie horde kasama ang mga first year na estudyante sa kanang bahagi. Habang ang first and second year na mga estudyante ang magdedelay ng oras ng kalaban at ang mga elite naman na mga third year ang magbibigay presyon sa kaliwang bahagi para maalog nila ang opensa ng mga kalaban sa pamamagitan ng pagtulak nila sa kanang bahagi. Sa isip-isip naman ni Jin Sung na dahil lamang ang mga kalaban sa dami nila ay magiging makatwiran ang sabay-sabay na pag-atake subalit ang problema ay si Kang Jin No. Nagpipigil lamang si Jin Sung sa kanilang pagpupulong dahil wala naman itong maitutulong dahil pakiramdam niya lang naman na ang bastardong si Kang Jin No ay pupunterhayahin kung saan ang mga third year ng Heian High at hindi niya alintana kung saan nakatuon ang pangunahing puwersa ng 998th at sisiguraduhin niya ulit na tatalunin si An Sung-ho para mas malinaw ang kanilang pagkapanalo. At dito hindi na malaman ni Jin Sung ang kanyang gagawin dahil naisip niya na kulang sila sa tao at ang tangi niya lang nakasama ay ang zombie horde. Maya-maya pa ay may tumawag sa kanya na senior. Nagulat naman si Jin Sung dahil tinawag siyang senior, agad naman nagbigay-pugay ang Hiwamata sa kanya at tinanong niya ito na kung ano ang kanyang kailangan. Nagtataka naman si Jin Sung sa ipinapakita ng Hiwamata sa kanya dahil hindi niya akalain na ganito ang asta ng Hiwamata. Sinabi naman ng Hiwamata sa kanya na naging isip bata siya nakaraan dahil nabigo siyang tuklasin ang katotohanan sa likod ng mga kumakalat na tsismis tungkol sa kanya at huli na niyang nalaman na kung gaano kalakas si Jin Sung. Sinabi pa niya na sana bigyan siya ng pagkakataon ni Jin Sung para gabayan siya. Nagtaka naman si Jin Sung kung anong tsismis ang sinasabi ng Hiwamata, kwento naman niya ang mga sabi-sabi na gaya ng kung paano sumipsip si Jin Sung kay An Sung-ho para manguna sa guerrilla training. At kung paano niya pinataas ang kanyang grado sa pamamagitan ng pag-blackmail niya sa kanyang homeroom teacher. At kung paano sinuhulan ni Jin Sung ang mga media para ilagay sa artikulo na siya ay nanalo laban sa 200 na estudyante. Sa bawat pagsasalita ng Hiwamata ay parang sinusuntok si Jin Sung ng mga sabi-sabi tungkol sa kanya. Sa isip-isip naman ng ating bida na hindi niya akalain na ganun ang iniisip ng tao sa kanya. Masiglang sinabi naman ng Hiwamata sa kanya na pagkatapos niyang siyasatin ang tungkol kay Jin Sung ay napag-alaman niya na ang mga sabi-sabi sa kanya ay hindi totoo at ang totoo lang doon ay kung gaano kalakas si Jin Sung. Kaya naman humahanga na ngayon ang Hiwamata kay Jin Sung at gusto niya sundan ang yapak nito at nagmamakaawa siya kay Jin Sung na maging tagasunod niya. Hindi naman alam ni Jin Sung ang kanyang masasabi sa Hiwamata dahil ang dami ng kanyang sinabi. Tinanong naman ng kasamahan niya na kung sino ang isang yan. Bigla namang nagbigay-pugay ang Hiwamata sa mga miyembro ng zombie horde. Lumapit naman ang mga kasama ni Jin Sung sa kanya para sabihan siya na ang lakas ng karisma niya dahil meron na agad siyang hawak na first year na estudyante. Kaya naman masayang sinabi ng Hiwamata na gusto niyang makasama sina Jin Sung at zombie horde. Nahihiya naman si Jin Sung sa sinabi ng kanyang kasamahan at sinabi niya sa Hiwamata na huwag niyang ibahin ang istorya. Sumakit naman ang ulo ng ating bida dahil ang kulit ng Hiwamata. Kinlaro lang ni Jin Sung sa Hiwamata na kung gusto niyang maging boss si Jin Sung ay ang ibig sabihin lang noon ay sasali siya sa grupo ng zombie horde at sa club ni An Sung-ho at dagdag pa niya na noon ay minamaliit ng Hiwamata. Hindi pa man siya tapos sa pagsasalita ay biglang sumabat ang Hiwamata. Inaamin naman ng Hiwamata na hanggang ngayon ay nahihiya pa rin siya sa kanyang panghuhusga kay Jin Sung. At muli siyang nakiusap kay Jin Sung na gabayan siya dahil isa lamang siyang isip bata na naniniwala sa mga tsismis. Tinanong naman siya ni Jin Sung na kung kaya ba niyang sundin ang kanyang mga iuutos sa pagsasanay na ito. Determinadong sigaw ng Hiwamata na susundin niya kung ano ang iuutos sa kanya at lahat ng first year sa ilalim ng kanyang pangangasiwa ay susunod sa inuutos ni Jin Sung. Pagkarinig ni Jin Sung ay agad naman siyang nabuhayan ng dugo dahil para sa kanya ay hindi na masama ang kanilang sitwasyon ngayon. Sinabi naman niya sa Hiwamata na pumapayag na siyang isali ng temporaryo sa grupo ng zombie horde. Hindi naman maipaliwanag ang saya na nararamdaman ng Hiwamata at nagpasalamat siya kay Jin Sung at sinabi niya na gagawin niya ang lahat ng kanyang makakaya at ipapakita sa kanila ang magandang resulta. Ngumiti naman si Jin Sung dahil meron na siyang nakikitang pag-asa na mananalo ang kanilang eskwelahan.
Lumipat ang eksena sa container van na kung saan nakatayo si An Sang-ho na umaapaw ang kanyang aura. Sa kabilang eksena naman ay nandito ang mga 998 na mga estudyante at ito ang mga grupong namamahala sa kanilang mga kasamahan na nag-uulat kung ano ang nangyayari sa lugar ng pinaglalabanan nila. At dito nakatanggap sila ng ulat na ang kasapi nilang Delta 1 ay inaatake na sila ng Heian High, inutusan naman sila agad na simulan na nilang umatake sa kalaban nila. Maya-maya pa ay biglang nawala ng signal ang Delta 1, tinanong ng isa kung ginamitan ba sila ng ideya na nakakaapekto sa mga signal nila. Tugon naman ng may headset na hindi rin siya sigurado at wala namang problema sa kanilang mga device. Maya-maya pa makalipas ang ilang sandali ay merong nagsalita sa radyo ng Delta 1 at tinanong ng nasa kabilang linya na kung ang sinabi ba niya ay Delta 1, at tinanong siya nito kung naririnig ba niya. Laking gulat naman ng lalaki dahil nararamdaman niyang iba ang kumakausap sa kanya. Agad niyang inun ang device at nagpakilala siya na sila ang Alpha, at tinanong niya ang nasa kabilang linya kung sino ang nagsasalita. Tumawa naman ang nasa kabilang linya at nagpakilala siya na siya si Private Park Jin-sung mula sa Squad 3 ng Hyundai Special Training Division Squadron 2 Platoon 10. Napaisip naman ang lalaki dahil ayon sa kanya ay narinig niya na ang pangalan na ito dati. Sumabat naman ang isa na siya ang taong nagpakalat ng maling balita na siya daw ang nanalo laban sa 200 katao. Pinag-usapan naman nila ang tungkol sa ideya na ginamit ng kanilang kalaban dahil nawawala ang kanilang komunikasyon sa mga kasamahan nila. Tumawa naman na tumugon ng isa at napahanga dahil mahusay ang mga kalaban nila na estudyante ng Heian High. Maya-maya pa ay hindi pa siya tapos sa pagsasalita bigla silang nakatanggap ng tawag sa kabilang linya na parang pinapalayo nila ang isang tao at takot na takot sila dito. At sinabi pa ng nasa kabilang linya na para silang mga zombie at nagmamakaawa silang huwag na silang sundan. Hindi naman maintindihan ng mga nakarinig dahil parang merong nangyayaring kakaiba sa kanilang mga kasamahan. Napagtanto naman ng babae na delikado ang sitwasyon ng kanilang mga kasamahan ngayon. Bigla namang nagsalita ang nasa kabilang linya na magpadala na sila ng backup ngayon na. Agad namang sinabi ng lalaki na ang kanilang pangunahing layunin ay ang intindihin ang mga sitwasyon ng bawat kasamahan nila kaya naman inutusan niya agad ang kanyang kasama para tawagan ang Delta 2 at puntahan ang kinaroroonan ng Delta 1 at konpirmahin ang kanilang sitwasyon. Pumasok naman sa linya ang Bravo 2. Pagkarinig ng isang lalaki ay kinausap niya ito at sinabi niya na pwede na siyang magsalita. Sinabi ng nasa kabilang linya na ang lahat ng kasapi ng Bravo 1 ay umatras na. At sinabi niya na nakonpirma nilang inaatake sila gamit ang ideya. Nagtaka naman ang babae dahil ang tumawag ay nanggaling sa kaliwang bahagi. Sinabi naman ng isa habang tinitingnan ng listahan na wala namang malalakas na ideya ang mga third year ng Heian High. Lumipat ang eksena sa pinaglalabanan ng mga estudyante. At dito makikita natin na binubuhat ni Giyong ang malaking tipak ng bato at nagdesisyon na siyang itapon ito sa mga kalaban dahil ang mga kalaban ay nagtipon-tipon na. Ang ideya ni Giyong ay ginagawa niyang sandata ang mga bagay na nakastock at walang bigat ito kapag binubuhat niya. Kaya naman itinapon na ni Giyong ang malaking tipak ng bato sa lokasyon ng kanilang kalaban. Namutla naman ang mga kalaban sa nakita nilang paparating na malaking tipak ng bato kaya naman nagdesisyon silang iwasan ito dahil kung hindi ay dediretso sila ng hospital kahit na may bracelet pa sila. Sinabi naman ni Giyong na parang guminhawa ang kanyang pakiramdam pagkatapos niyang umatake. Pinuri naman siya ni Juya at sinabi niya gaya nga ng kanyang inaasahan na mas kapaki-pakinabang ang ideya ni Giyong pagdating sa lugar na kanilang paglalabanan, kahit na ang lugar na ito ay merong konsepto ng pagdidepensa dahil marami ang pwedeng pagtaguan. Ang pakinabang ng ideya ni Giyong ay nakadepende kung paano nila ito gamitin. Mayabang na tugon naman ni Giyong sa kanya na naiinis si Juya sa kanya dahil siya lang ang tanging nakasama sa mga third year na estudyante subalit hinayaan na lang niya dahil nakita niya naman ang mga bastardong basura ng mga estudyante ng 998 na nahihirapan dahil sa kanya. Sagot naman ni Juya sa kanya na mas mataas ang halaga ni Giyong kung mas magalang siyang makipag-usap. Tumawa naman si Giyong at sinabi niya na panunuurin niya ang mga third year na mga estudyante kung paano sila makipaglaban dahil siya ay magpapahinga habang nanunood sa kanila. Pinalabas naman agad ni Juya ang kanyang ideya na tinatawag na armor that keeps shining. Ang katangian naman ng kanyang ideya ay pinapalakas nito ang loob ng mga nakapalibot sa kanya at kapag ang may-ari ng ideya ay naniniwalang masasalag nito ang kahit anumang pag-atake ay magagawa niya itong mas alag.